Ito nga bang si Prince Caperal ay magbabalik na dito sa Barangay Ginebra? Alam natin ito si Prince Caperal ay ngayon naglalaro dito sa NPBL. Pero sinabi mismo ni Coach Tim Cone, kung inyo maalala nakalagay na ito sa mga sports dailies ngayon, na sila ay tumitingin din sa NPBL para kumuha ng mga players dahil nga ang daming injuries ngayon ng Barangay Ginebra. So sa ngayon, itong si Prince Caperal, pwedeng i-buyout ng Ginebra yung kontrata niyan dito sa MPBL para siya ay makapaglaro doon. Alam natin ito si Caperal na kasama doon sa trade nung napunta ito si Jamie Malonzo sa Ginebra at si Arvin Tolentino dito sa Northport Batangier. Pero sa totoo lang, yung laro ni Caperal bumagsak na talaga ever since nung napunta siya sa Northport. Actually, nung nasa Ginebra pa, medyo nag-struggle na siya ever since nung napunta dyan si Christian Standhardinger dahil nawalan siya ng minuto. Pero ngayon, sa tingin ko pwede siyang magamit ni Coach Tim Cone bilang isang stretch 4. Kasi si Caperal naman, alam natin, hindi yan mahilig maglaro sa loob. Matangkad nga siyang player pero ang gusto niya tumitira sa labas. So pwede habang si Jamie Malonzo ay injured, ito si Prince Caperal ay maging outside shooter ng Barangay Ginebra habang nag-ooperate sa loob itong si Christian Standhardinger. Sa tingin ko pwede nila magamit yan dahil itong si Rafco at si Caperal pwede mag-alternate yan sa number 4 nila. Plus nandiyan pa si Sydney Onwubere. So kahit paano magkakaroon ng bench depth ang Ginebra pagdating sa posisyon na yan. Ngayon dito naman sa small forward, nangangailangan din niya ng Barangay Ginebra dahil nga may injury itong si Jeremiah Gray at si Aljon Mariano, sinabi rin mismo ni Coach Tim Cone na meron din. So medyo marami talagang kailangan baguhin dito sa Ginebra ngayon, dito sa lineup nila. At yung pagdagdag kay Caperal, sa tingin ko temporary solution yan na po pwede. Dahil hindi naman nila kailangan bigyan ito ng long-term contract. Kaya sa tingin ko, isa si Caperal doon sa mga players ng MPBL na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra. Meron tayong update dito sa paglipat ni Robert Bolick sa TNT at mukhang ang tinitignan nila ngayon ay yung posibilidad na magkaroon ng 3-team trade. So dito si Robert Bolick mapupunta sa TNT Tropa. Samantala naman sa NLEX mapupunta yung first round pick ng Blackwater. At dito sa Blackwater naman si Henry Galinato at si Kib Montalvo. Ito si Robert Bolick talagang kinakailangan na ng TNT, hindi na natin maitatanggi yan. Tignan ninyo yung performance nila. At maliwanag na ang kulang dyan na isang offensive scorer. Yes, nandiyan si Brandon Ganuelas Roser pero ito ay mostly sa depensa ginagamit ng TNT yan at sa rebounding. Never naman talagang nakilala ito si Brandon Roser na bilang isang heavy scorer. Siyempre alam natin na ito si Mikey Williams, maganda pa rin kung makuha ulit yan ng TNT pero mukhang malabo ng maayos yan. So baka si Robert Bolick na lang talaga ang solusyon. Ngayon kung makukuha nila si Robert Bolick, ang ibibigay nila si Kib Montalvo at si Galinato. Ito si Galinato mahusay na nilalaro pati si Montalvo so makatutulong din yan kay Coach Jeffrey Carriazo. Samantala naman sa NLEX ay yung first round pick ng Blackwater. Siyempre, alam natin na ito si Justin Baltasar, yan ay mapupunta sa Converge. Ang tanong na lamang ay kung sino magiging second sa draft. Depende sa magiging resulta ng performance ng Blackwater at Terra Firma. Yung pick ng Blackwater magiging number 2 or number 3. Hindi rin natin tiyak kung sino yung mga mag-a-apply pa sa draft ngayon. Ang sigurado pa lang sa tingin ko ito si Baltasar talaga. So tignan natin kung sino ang makukuha ng NLEX kung sakasakaling sa kanila mapunta yung draft pick nitong bossing. Ang maliwanag dito, itong TNT Tropang Giga magpapalakas na talaga dahil kung sila ay malaglag na naman, very unacceptable yan sa MVP group. Lalo na at nakita nila kung paano nagdo-dominate itong San Miguel at tumutulong pa dyan si Trojano na galing sa kanila. Patuloy itong panalo mga ng San Miguel Beer. 7-0 na sila pagkatapos tambakan itong Northport Batangier. 6 minutes pa natitira sa third quarter, naka 100 points na San Miguel Beer at nakita natin umabot pa ng hanggang 39, yun lamang nila. Nag-struggle dun sa game si Terence Romeo at wala si Jericho Cruz. Pero baliwala yan dahil nakita natin first quarter pa lang umarangkada na si Mario Lassiter, CJ Perez, ang daming na-score, si Junmar, si Motau Tua, si Don Rodiano, lahat ng ipasok ni Coach George Gallant ay nakakontribute at napigilan nila yung mga scores nitong Northport Batangier. So ang tanong ngayon ay ano kaya ang magiging pantagdag pa ng San Miguel Beer, lalo na at baka mapalapit na yung trade deadline. Sa nakikita natin mukhang kulang na lang sa San Miguel Beer talaga ay power forward na may 3-point shooting. Napansin nyo ba doon sa game na yon hindi ginamit si Vic Manuel?
Wala tayong balita kung meron siyang injury. Ang alam natin si Jericho Cruz merong knee contusion kaya hindi naglalaro. Ito si Manuel hindi natin alam ba't hindi nagamit. Pero kung mapapansin ninyo mas pinapaboran na nitong si Coach George Gallet na si Don Troliano ang ginagamit na power forward kahit mas maliit ito. Dahil si Don Troliano ay merong 3-point shooting. So maliwanag dito ang senyales. Ang gusto ng San Miguel Beer, yung power forward nila ay merong 3-point shot. At ang nakikita nating option dyan syempre ay itong si Troy Rosario na magiging unrestricted free agent na. So baka siya nga ang targetin ng San Miguel Beer. O di kaya itong si Jason Perkins. Isa rin power forward na may 3-point scoring. Kaya sa tingin ko ito si Vic Manuel medyo bilang na araw niyan dito sa San Miguel Beer. Dahil sa ngayon mukhang okay na yung ganitong lineup ng San Miguel Beer. O di kaya naman baka si Xavier Lucero ang subukang kunin ng San Miguel Beer dahil ito ay meron ding 3-point scoring o si Arvin Tolentino. Ibig sabihin lalakas lalo ang San Miguel. Ang isa daw tinitignan ngayon na posibilidad ay makuha ng Magnolia itong 6'8 center ng Terra Firma Jeep na si Ken Mark Carino. Parang nakita kasi ng Magnolia yung improvement ni James Laput ay pwede rin nilang gawin para dito kay Ken Mark Carino. O di kaya naman ipagpalit na itong si Laput para dito kay Carino palitan ng mga big men. Posibleng mangyari yan dahil nakita na nila yung promise nitong si Carino nung naglalaro ito sa Terra Firma. Actually kung titignan natin maganda na lineup ng Terra Firma. Meron silang dalawang 6'8 yan, si Carino at itong si Isaac Akgo. Kahit alin dyan pwedeng kunin itong Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ko isa dyan ang gagawin nilang center. Plus itong si Carino, more of a big man na meron din siyang offense pero kilala din yan doon sa mga block shots niya. Nakita natin yan doon sa game ng Terra Firma kontra San Miguel Beer. Ngayon ang kailangan siguro ay tignan kung sino pa ang pwedeng ipamigay naman ng Magnolia kapalit yan. Sa tingin ko bakang ibigay nila itong si Abu Tratter at kung sakasakali na makuha nila si Carino biglang lalaki lineup ng Magnolia. Kung meron kang 16 Laput, 6'8 Carino, nandiyan pa si Ian Sanggalang. Magiging malakas na talaga. Plus, of course, nandiyan pa yung iba nilang mga forwards. Sa tingin ko, part ito ng rebuilding na ginagawa ng Magnolia para masiguro na sila ay magiging competitive na para dito sa mga darating pang komperensya. Maganda naman ang standings ngayon ng Magnolia. Pero syempre, alam na natin ang Magnolia ngayon hindi na masaya na maging maganda lang ang performance sa eliminations at ang tinitignan nila ay kung paano sila makakapanalo ng kampyonato. Hindi na rin sapat yung basta-basta papasok sa finals. Dahil gusto talaga ng Magnolia ngayon ay magkaroon na ng kampyonato dahil medyo matagal-tagal na rin sila na hindi nagkakampyon kumpara dito sa San Miguel Beer at Barangay Ginebra. Kaya ang pagkuha ng isang big man ang maging isa doon sa mga susi na kinakailangan ni Coach Vic Tolero. Shoutout kay Clyde Mandique, Anthony Alon family, RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Ireneo Salangsang, John Ray Mark Isuela, John Mark Cantos, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagde family, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Michael D, Alexis Neterala, Kuya Mike TV, binabati din natin si Katsakino Dukusin, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin iba pa nating mga tagapakinig katulad ni Jonel Alagon at Rico Olarte.